Sige. Ay, okay na po ba tayo, sir? Gagawin mo tayo. So, sige, start na din po tayo. I'm Jun Aquino from Terra Korea. Good morning po sa inyo. Together with George Magciano, Sales Officer po ng Terra Korea. So, start na po tayo. Sige. Terra Korea, yun po. 8 years na po tayo sa market since the inception of IRR noong 2015. So we delivered over 200 projects across the nations na po yan. Napakaraming ano yun. Luzon, Visayas, Mindanao na po yung projects natin. Terra Korea is best known for its 3 Ps. Ano po ba yun? So first piece would be pioneers in the Philippine market. Way back 2016, we established Terra Korea po together with the partnership of Dongli Technologies. Yan po yung Korean manufacturer namin from South Korea. So we attended different campaign regarding IRR in 2018 and 2019 po. Yan na po yung nag-open tayo ng Cebu office. Meron na rin po tayo ng office from Cebu. Then we are 100 units annual sales po namin. Then we won major projects from different big developers po. Like ng Mega World and Cityland po. Then in 2020 and 2021, alam naman po natin yan, very challenging yung time. Yan po yung time ng pandemic. Pero still, we hit our targets pa rin po. Continuous pa rin po yung pag-supply and install natin ng accelerogram. And we won major projects pa rin po from different developer like po ng Cebu Landmaster, RLC, Robinson Land Corporation, and DMCI po. Opo. Then, noong 2022 and 2023, yan na po yung maturity nung time natin yan, nung Terra Korea. So, we completed 200 projects na po yan, sir, counting pa rin. Marami pa po tayo sa pipeline yan. And we completed our major projects po from Clark International Airport po. So, sa projects na po yan, yung Clark International Airport lang po, yung nag-iisang airport dito na may accelerogram. For 27 bidders po ng accelerogram, kami lang po yung nanalo at kami po yung awardan na makakuha yung projects na. So, we will be, yun po, nadagdagan pa po tayo ulit ng big developers like ng East Asia Land for nakakuha po tayo dyan 27 POs. 27 units per 1 PO po. Po. Then, last December po yung RLC, Robinson Land Corporation, nakakuha tayo ng 24 units na ano po, for 1 purchase order. Next po. Yan. Next piece natin would be powered by our technology partner, Dongli Technologies. So, yung Korean manufacturer natin si Dongli Technologies po, 20 years na po siya sa market with regards po sa seismic monitoring system or sa with regards sa seismic po. And meron po tayong research and development center from South Korea. Once na nagkaroon po tayo ng upgrade, mas madaling makakakuha tayo ng upgrade po. And mas madaling, pag may mga improvement, innovation sa equipment, madaling may changes sa IRR, madali natin siya isunod ko sa device. Yes. So, ito po yung mga international partners namin. So, Ongjin County Hall, Korea National University, and ito po, yung Samsung Engineering Office from South Korea. Kami po yung nanalo niyan. Sabi po yung award yung projects na yan. So we treat our clients as our partners po. We delivered 200 projects na po yan. So Asian Hospital po, one of the biggest hospital here in Metro Manila, tayo po nakakuha ng projects na yan. Globe Tower po, Century Properties, Robinson Land Corporation, Mega World, Cebu Landmaster, and from commercial po, yung SNR, ayan sa sa Libis, tsaka dito po sa New Manila, meron po tayo yan. Then yung Toyota po from Global City and Industrial naman po. Commercial po. And yung sa Pepsi Cola po, yan, from Industrial. And last yung Clark International Airport po. And counting pa rin po yun. So hindi ko na po isa-isayin sa inyo yung list of projects. No, sige. Pwede naman po namin ibigay sa inyo pag kailangan nyo. Okay. From hospital, schools, and universities, same thing with this po. Hotels and residentials po. Same lang din po nito, hotels and residentials.
From commercial and corporate naman po. Same thing with this po, commercial and corporate. From airport and industrial and government buildings po. Ayun po, Santa Rosa City Hall, meron po tayong ongoing projects dyan ngayon. So ready po sila mag-purchase ngayon for at least 6 units po. Then, ayun po, any idea regarding IRR? Opo. Ito po yung parang history ng bakit natin kailangan mag-install ng Sige. ng accelerogram. So sige po, i-start na po tayo. Sige. Before po nyo i-discuss yung IRR, I believe ni-require na itong building ni Ogoy. Oo, na-required ng munisipyo. So ito po yung mag-explain din po. Sige. Nung bakit nagre-record na sila kasi mandated na po yan sa batas na po. Opo. Ito po yung guidelines and implementing rules on earthquake recording instrumentation. So, it was first mentioned po nung coordination, dati pa po yan, 1992. Opo. Then, it was reiterated po nung 2001 and 2010. Then, isa batas po siya nung January 20, March 20, 2015 po. Then, ito po yung last memorandum natin na ito na po yung strictly compliance na bakit po natin kailangan na magkaroon ng accelerogram. Opo. So, ito po yung tanong niyo sir kanina regarding po sa ano po ba yung difference ng accelerogram and seismograph. Size mo. Opo. So, sabi ko nga po, way pa kanina, ang seismograph po is more on ground movement po. Yun po yung nide-detect niya or namo-monitor niya. Why yung accelerogram po, ang minomonitor niya naman po, yung reaction ng buildings based on seismic event. Opo. And yung accelerometer po namin, ito po yun. Yan po yung sensing body. Kumbaga, sensing equipment na siya yung nagsisense ng Yan yun. yes, ground movements. Yan po yun. So, requirements and reinforcement po. Probably dito po tayo magpo-call sa private buildings, dito po, sa category A. So, 50 meters in height po. Required po tayong mag-install at least 3 accelerogram po. So, located po siya sa sa ground floor or lowest basement po, sa middle floor, tsaka sa floor before go. So tatlong unit. Ito ano to 92 meters to eh. Ayun sir. Type 92 meters sir, at least 3 accelerogram. Required siya. Bottom, middle, and below the roof. Opo. So anyway, before natin tuloy, discuss ko lang sir, yung sa government kasi hindi ko alam baka may mga hawak kayong projects ng government or other companies. Like, for government kasi, they are required to install 1 accelerogram. Yes. All government buildings, 1 accelerogram. For public schools, not less than 3 stories, with same sa hospital, kailangan mag-install sila ng isang accelerogram. Yan. Sa pag 50 meters in height pa rin, mag-fall pa rin siya, 3 units. Minimum of 3, pag 50 meters in height. So dito sa amin ang requirements tatlo. Tatlo po. Tatlo ang nire-require. Okay. Yun po, as mentioned po yan dito sa section 4, tama ba? Section 4 yun. Dito sa IRR. Anyway, copy nyo naman to. Nakalagay po siya dito sa section 4 sa memorandum ng DPWH. Tama. Section 4 po, earthquake recording instrumentation requirement. So, ito siya. Tatlong unit. Kailangan nyo i-install. Okay. So, yun po. Yan. Requirements and enforcement po rin po siya. So, partial requirements po kasi siya ng government natin para makapagkuha tayo ng certificate of occupancy. For mga newly constructed buildings like po sa atin. Or existing buildings naman po, kailangan po siya once na nagkuha tayo or nag-renew tayo ng building permits. Makikita nyo naman po dito yung mga other requirements pa rin po. Ito, kaya namang i-provide yan, napakadali niyan. Pero makikita nyo po dito sa last yung sa category A, is yung section 5 standard specification. Explain ko lang po kung ano meron dyan. So, under section 5 standard specification po ng IRR, nire-require po na dapat ang isang equipment or isang accelerogram pala
is dapat continuous recording po siya 24/7. Makikita niyo po dyan, sir, dalawa po sa requirements ng IRR, twice na nabanggit with regards sa continuous recording. So, sa market po, only in the market na kami lang po yung may capability na makapag-record nun 24/7. Opo. That's the reason 100% compliance tayo. Bakit, sir? Bakit kami lang? Even ambient noises kasi, sir, nare-record namin. Kahit walang lindol, kahit yung mga vibration na ganyan na, sir. Makikita nyo real time. Nagre-record na siya. Unlike other competitor, other brands, sir, nagre-record lang sila once na na-achieve yung threshold na nakaset sa accelerogram. Kumbaga, nilagay natin na threshold is intensity 4, doon lang siya magre-record. Pero yung mga ambient noises, hindi niya nare-record yun. Below intensity 4, hindi siya nagre-record. Nare-record. Above intensity 4, yun lang po yung nare-record sa ibang device. But Opo. for us, even nandito ako, mag-tap-tap ako, na-detect po ng device natin. Opo. Madedetect ng device natin, certain intensity 6 na agad siya. So halimbawa nakakabit na yan dito, Opo. sino naman magbabantay? Pwede po tayo mag-assign Opo. kung like mga security or sa kung sino po yung tao sa security room. Ganun. Even non-technical people, Oo. sir, kahit sila Sir Gert or kahit Oo, Peter, sir, oo. kayang sir, i-monitor kasi napaka-friendly User-friendly. user-friendly ng equipment natin. Kahit Sir. yung mga Napakadali. elementary, madali niya lang Opo. po. Parang ganyan lang, sir, pag monitor niya eh. Kumbaga, naka-base din siya sa color coding ng PFOX intensity scale din po. So, madaling malalaman kung kumbaga, makikita niyo intensity 1 na po yung nararamdaman niya. Nag-iiba din yung kulay niya based sa size niya na color. Tsaka part dyan, kung sakaling kung sino yung taong i-assign yung mag-monitor dyan, magkakaroon naman tayo ng training. Tracing. Yun, yun ang Meron tayong training in turnover, sir. Oo. Ah, so next po. So last piece natin would be premium. We are known for our premium product. So quality po. Yung equipment namin, sir, yan, way back 2015 or 2016 pa yan. Itong Demo demo unit. unit namin, sir, makikita. Puro gas-gas yan, sir. Pero nakikita nyo, sir, in good working condition. Ilang years na po yan, bilangin natin. From 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 years na po namin siyang ginagamit. Hindi lang dito sa Manila, even sa provinces dinadala po namin yan. Luzon, Visayas. Yes, nalulubak po yung equipment natin once na dinadala natin na transport natin. What more kung yung equipment natin is naka-installed lang dito sa building natin. So mas, for sure, mas tatagal pa po yan. So yun, innovative, yung function na para user-friendly po yung equipment natin, and reliability or 24/7, kaya natin mag-record po. Continuous recording po siya. So, compliance, opo, yan equipment natin stand-alone. So, wala po siyang other peripherals na nakakabit. Pinagbabawal kasi yun under section 10 po ng DPWH IRR. So, from left side, ito po yung requirements na accelerogram ng DPWH. Yan po yung dapat under. Ayan po yung requirements ng DPWH na dapat meron sa isang accelerogram. From right side naman po, makikita nyo puro check. Yan po yung specification ng equipment namin, ng accelerogram namin. Makikita nyo, sir, lahat ng na-require ng DPWH na check, naka-check po. Actually, na-exceed pa natin yung requirements na hinihingi ng IRR. So, sa amin kasi, may mga features tayo sa device na more than dun sa sinet na requirements ng IRR. Opo. Example na lang po yung 10.2 inches monitoring system na. Tayo lang po yung merong 10.2 dedicated monitor po sa market. So ito po, international certification po. Under section 5 pa rin po yan, nire-require ni DPWH IRR na dapat international test certified po tayo. Ito po yung mga international testing bodies namin from different country po. SGS,
USGS, EGAM, SMR, yun yung ISO po natin, IAM, and JustAds. Opo. With regards to certification, if kailangan nyo din po, we can provide din naman po. Ito po yung sample yung for 1 unit naman po, pero tayo kasi 3 units. Pero same lang din naman po yan ng kung ilan po yung install natin. 1:1 tayo. Opo. 1 GPS po, isang tera seismic monitoring system natin, and yung accelerogram, and itong sensor natin. Pero kung tayo 3 units, tatlo yan sir. Tatlong monitoring, tatlong GPS, tatlong accelerometer, and tatlong accelerogram. Yun po yung sa atin. And located po siya from ground floor, middle floor, and floor below roof. So, yes sir, with regards sa may tanong pa po ba tayo? Sa PowerPoint? Kasi after siya magpo-proceed na po tayo sa equipment. Yung accelerogram and yung accelerometer. So, ito po, yung first component natin, yung GPS, ano po ba siya? Ano po ba yung binibigay niya? So, it synchronize naman po yung date and time para mabigay niya yung accurate and precise time and date po. Mahalaga po kasi yan, once nagkaroon ng event, dapat accurate po yung mabibigay niyang time. Next naman po is yung accelerometer natin. So, triaxial na po siya. So, it measures X, Y, and Z. X po represent niya yung east to west. And yung Y naman po is yung north to south po, or yung up and down. Then, next na po. Ay, sorry, balik pala natin. So, yung naka-FDA na din po yan, yung force balance accelerometer. Even ambient noises po, na-detect niya. Other competitor kasi hindi pa advance yung with regards sa sensing equipment po nila. Pero tayo naka-FDA na po. Kaya even ambient noises ang makikita nyo nagbabago yung GAL. Na-detect na po yan. So next natin is yung recorder. 8mm aluminum na po siya alloy. With military grade cables na po siya. So very durable po yan. Opo. And largest internal storage of 250 gig. Tayo lang po sa market meron yan. That's the reason continuous kaya natin mag-record ng 24/7 po. For 4 to 5 years po yan. Kaya-kaya niya yan sir mag-record. Tapos pag napuno na, maglulup lang yan sir. Apo. Pag once po, yearly kasi engineer, nire-require tayo medyo na mag-extract ng data yearly. So, nangyari lang, ina-extract natin yung data. Pinupunta natin yan sa, ini-store po yan ng company namin. Tapos, malilinisan na po yung storage ng device ninyo. okay. May access pa rin kayo doon sir. Don't worry. Pag once kailanganin ninyo, sabihan nyo lang pag kukuha tayo. And yun po, it also equipped with fault detection. Ito po yan. Opo. So makikita nyo sir, pag mga green light, ibig sabihin in good working condition po siya. Meron kasing nangyari po niyan, kung wala silang fault detection sir. School siya from Katipunan, meron silang accelerogram pero hindi sa amin. Ang nangyari kasi noon, nagkaroon ng event, nagtaka sila bakit hindi nag-record. Hindi pala nila alam yung equipment nila, matagal nang di gumagana. Wala kasi silang fault detection. Opo. Pero tayo sir, makikita nyo sir, once na nagkaroon ng fault detection dyan, magkakaroon ng red lightning dyan. Lahat ng mga wirings po dyan na nakakonect, meron po siyang indicator. So, anything, like sabihin natin, minute lang ng daga, ma-detect niya kaagad. Kailangan ng palitan yung wire kasi may minute na. Maghahanapin mo na lang kung saan yung wire na minute. So, ma-detect mo na kung ano yung kailangan ayusin. Opo. And meron din po siyang internal backup battery for emergency or power fluctuations po. Yun po yung maganda nasa equipment natin. Once na nagkaroon din po ng brownout, kahit sir, bigyan ko kayo ng example. Hugutin po siya, pero makikita nyo nagre-record pa rin yan.
you can see sir, nagwo-work pa rin siya. Okay. Ay, hindi kasama yung backup dito sa monitor. Hindi ba? Hindi sir. Dito lang sa... Ito kasi yung importante. Ito yung nire-record yung pinabalik. Opo. Ito kasi yung kung familiar kayo doon sa black box na aeroplano. Yan yung may storage. Yeah po. Ito yung storage natin. Hmm. Di ba kapag, let's say for example, may nag-crash na aeroplano, hinahanap nila kaagad yung black box. Kasi doon naka-store yung nangyari doon sa last location ng airplane. Ganun din to. Ito. Kaya makapal solid aluminum po siya na pwede pa rin natin ma-retrieve yan. Sakali magkaroon man na mabagsakan man yan or madaganan, pwede pa rin natin ma-retrieve yung na-detect niya na event, seismic event. Yung backup battery natin is up to 2 hours lang po siya. Pero kung gusto niyo, yun yung kasama sa package natin. Pero kung gusto niyo mag-upgrade ng more than 2 hours, mas malaking UPS, pwede naman. So yan po. Yung last natin na component is kung bakit po tayo nag-stand out sa market or kahit doon sa nagkaroon tayo ng bidding sa Clark po. Yun. Tayo lang po kasi sa market ang merong 10.2 inches monitoring system. Yan po. It provides easy viewing and navigation po. Even non-technical people, sir, madali pong maintindihan yan. Opo. And it can provide naman po both an audio and visual. So once na nagkaroon po ng alarm yan. Ayan po. Meron po siyang isang audio and yung visual po. And nire-record din po kasi siya ng batas natin. Na dapat, yung isang accelerogram can provide both audio and visual po. Hmm. And naka 32-bit system na po siya. Bakit po naka 32-bit? Ang nire-require lang talaga ng DPWH nasa 16 lang, 16-bit lang. Pero tayo sir naka 32-bit. Bakit? Kasi kaya natin mag-provide ng both numerical. Ito po yung numerical natin. Numerical and yung graphical. Meron po tayong written graphical. Other competitor kasi sir, meron lang sila kung numerical lang. Pero yung iba, kung graphical lang din. Pero tayo, we can provide numerical, both yan, numerical and graphical. Actually, ito yung isa na gustong-gusto ng structural engineering natin. Yes. Kasi ito yung, dito nila na-detect kung ano yung nag-reaction ng building. Yung performance. Yep. Oh, Yan, makita mo yung X, Y, and Z movement. baga kung sa inyo may mataas na recording, yung sila para mag-start ng Yes. retrofitting. And then, apart from that, yung sa batas natin, ang nire-record kasi tayo na dapat yung device is capable makapag-record yan ng 20 seconds after burn, 20 seconds before and 30 seconds 30 after. seconds after. Ito po siya. Ito po yung sinasabing 20 seconds before and yung 30 seconds after po. Nire-record din po kasi siya ng batas. Tayo lang po sa market yung kaya mag-provide niyan. Provide and data. Dahil tayo lang po sa market yung meron continuous recording. Ako. So, paano po yung iba kung hindi sila continuous recording? Paano po sila makakapasa sa IRR? Any questions po so far?